So what's up everyone? Ngayon magluluto naman tayo ng shrimp recipe. Ayan, tapos syempre papartneran natin yan ng gulay. Ayan. Oo, pagkasarap. Ayan, so ngayon, ipapakita ko dito yung mga ingredients na ginamit natin. So gumamit tayo ng isang maliit na ampalaya, tapos sibuyas at bawang. Ayan, pagkatapos, so sinet aside natin yung ulo ng shrimp natin. So baka mapapakinabangan pa rin. Tapos nag-butterfly tayo dito ng mga medyo malalaking konti ng mga shrimp. Ayan, tapos meron tayo ditong 1 cup ng all-purpose flour. So lagyan natin yan ng 1 teaspoon ng 5 spice. Yan, tapos maglalagay din tayo dyan ng ground black pepper. So mga 1 teaspoon lang din, okay na yon. Tapos naglagay din tayo dito ng 1 teaspoon ng cayenne pepper. Tapos i-mix well lang natin hanggang sa mag-mix well ng maayos yung ating mga ingredients sa ating all-purpose flour. Pagkatapos ay naalala ko, maglagay po rin pala tayo ng 1 teaspoon ng salt. Ayan. Tapos haluin lang uli natin. Ayan. So kapag palagay mo okay na, na-mix well na yung ating mga ingredients. So ngayon, iset aside natin yan. I-prepare naman natin yung ating 2 eggs. So 2 beaten egg lang to. Tapos, i-mix well lang din natin. Yan. Ayan, okay na yan. So pagkatapos nyan, ay nag-prepare din tayo ng yan, breadcrumbs. So mga 1 cup or 1/2 cup, okay na yun kung nagtitipid tayo. Yan, so una, yung ating shrimp, nilagay lang natin siya muna dun sa ating all-purpose flour. Pagkatapos, kinoat natin siya ng egg. Tapos, yung last is kinoat natin siya ng yan. So, nilagyan siya ng breadcrumbs. So, ganyan. Tapos, ulitin mo lang yung proseso sa iba pang mga shrimp. Ayan, ganyan na yung kinalabasan kapag na-coat na natin lahat. Pagkatapos, nagpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na, pwede nating ilagay yung ating mga shrimp. So, hindi natin siya sisiksikin. So, tatlo-tatlo lang yung gagawin natin. Ayan, para syempre masaya at mas madaling maluto ang mga ito. Ayan, pagkatapos, saglit lang to, mga isa or lampas lang ng konti na golden brown na ang ating mga shrimp, okay na yon. Okay? Ayan, so 'di ba? Pagkasarap po, itsura pa lang talaga nakakagutom na. Ayan, so pagkatapos natin, so gawin mo lang uli yung proseso na yun sa iba pang mga shrimp. So hindi ko na siya pinakita kasi magluto pa tayo ng gulay. So ngayon dito, naglagay tayo ng magigisa tayo ng sibuyas at bawang para gisahin natin yung ating ampalaya. Ayan, so nilagay na natin. So hintayin lang natin to hanggang medyo mag-golden brown lang ng konti. Yan, so kapag ganyan na, yan, luto na yung ating mga sibuyas at bawang. So pwede na nating ilagay yung ating yan. So nilahok ko dyan yung ulo ng hipon. So hinugasan ko muna ng mabuti para sa ganon yung lasa niya kumapit siya dun sa ating ampalaya, 'di ba? So sayang naman, para napakinabangan pa natin pampalasa. Ayan, actually masarap to sa sinabawan, 'di ba? So tapos naglagay tayo ng mga 1 tablespoon lang ng soy sauce, 1 tablespoon ng oyster sauce. Ayan. Tapos i-mix well lang natin uli. Ayan, so pagkasarap po. Ayan, tapos lalagyan lang natin to ng konting water. Yun. So, ganyan lang. And tapos, takpan natin hanggang sa kumulo. So, dito ang gagawin natin, halos isang kulo lang, pinakamatagal na yung dalawa. Kasi gusto natin yung medyo malutong pa ng konti. Ayan, so kapag kumulo na, buksan mo lang at haluin mo. Ayan, pagkatapos yan, pwede mo nang ilagay agad yung dalawang itlog, 2 beaten egg din. Ayan, pagkatapos, haluin mo ng konti. Ayan, para hindi masyadong dumikit yung itlog.
Yung pagkasarap. 'Di ba? Solid tong partner natin. Meron tayong butterfly fried shrimp. Tapos meron tayong ginisang ampalaya. Solid combo to. May gulay ka na, may protina ka pa. Ayan, so halu-haluin mo lang to, tapos isang kulupat to nito, then okay na yan. Ganyan lang, di ba napakadali? So, subukan nyo na, gawin nyo na, lalo na yung recipe sa shrimp. Talagang masasarapan kayo at kung nagustuhan nyo tong video na to, please huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-follow sa aking YouTube and Facebook page. So, maraming salamat sa patuloy nyong panonood. God bless you all. Bye-bye.